video natin ngayon mga kamestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa 2025 medical allowance. Alright, so kahapon nga po mga kamestro ay meron tayong ginawang reaction video patungkol nga dito sa medical allowance po no, ng iba't ibang mga agency po ng ating pamahalaan. And particularly po, nilagay po natin doon yung isang video clip ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na kung saan tinabay siya ay nagugulat at siya ay nalulungkot kasi pagkat nabalitaan niya nga na hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin po mga agency, marami pa rin mga department ang hindi pa rin po na i-release ang kanilang fiscal year 2025 medical allowance, kung ito man ay HMO type or ito ay cash. Ayan, so yun po yung medyo na hindi nagustuhan po ni Secretary Amenah Pangandaman. Syempre kabilang na rin po dyan sa atin pong hanay sa kaguruan. Based po doon sa mga comment na nakita po natin ay parang wala pa rin po hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin pong nakakatanggap po nitong medical allowance, kung ito man ay HMO type or ito ay cash. Ayan, so babasahin po natin ang ilan sa mga naging reaction po mga kamestro ng mga subscriber po natin patungkol nga dito sa ating medical allowance. Alright, so pasensyahan nyo na pala ang boses natin mga kamestro kasi medyo tayo ay talagang tinamaan na naman ng ubot sipon. Medyo napapaus-paus pa tayo. Alright. Yan. So, tinakpan ko po yung syempre yung profile pictures and yung pangalan po ng mga nag-comment para naman po for privacy and security purposes. Ayan. Hindi po kayo makikilala dyan. Ayan. So, unahin po natin tong isa sa mga subscriber po natin. Sabi dyan, sana ibigay na lang ng cash. Di ramdam na may medical allowance. Kung di rin lang cash, kahit wag na lang kasi magkano gastos pa medical, 3K. Sayang yung 4K pambili pa ng vitamins at iba pang gamot. Cash na lang sana para maramdaman ang sinasabing medical allowance. So yan po yung naging pahayag ng isa sa mga subscriber po natin. Next naman po, ito sabi niyan, dapat kalampagin ang DepEd. Ayaw nila ng cash kasi yan, di ko na pinakita na po mga kamestro kasi medyo nainis na rin si ma'am kaya meron siya mga nabitiwan po dyan na nanalita. Ayan, so tinakpan ko na lang muna po mga kamestro. So sabi yan, hanggang ngayon, di pa rin binibigay sa mga government employees. Next naman, ito isa rin sa mga subscriber po natin. Sabi yan, sana ibigay na lang ng cash. Bahala na ang employee sa paggamit nito. Ito sabi dyan, sana cash na lang po kasi iba-iba po tayo ng mga medical need. Ayan, next naman, ito sabi dyan ng isa sa mga subscriber natin, talagang parang ayaw nila na magkaroon ng pera ang kanilang empleyado sa division namin ay wala pa rin. Ayan, next po, ito sabi dyan, sa amin po sa Central Bicol State University of Agriculture, ay ito parang hindi to DepEd, SUCs po ito. Sabi dyan, dito po sa Pili Camarines Sur, ay wala pa po kaming natatanggap na medical allowance kung ito ay cash o HMO, pero parang nahihirapan po makahanap ng HMO kaya natatagalan. Mabuti po siguro ay ibigay na lang ng cash sa amin para magamit na po namin. Salamat po. Next, sabi po dyan, useless lang po yan kung HMO, hindi magamit pambili ng vitamins. Next naman, cash na lang po, pambili ng gamot, pang maintenance. Ito po, next, i-cash na lang po. Ayan. So ito po ilan lamang sa mga naging reaction po ng mga kamestro po natin sa post po natin kahapon sa ating YouTube. Although marami pa po doong mga nag-comment, pero syempre hindi natin pwedeng ilagay dito lahat kasi matatagalan po yung ating video. Ayan, so pinili ko lamang po mga kamestro. So next time, yung iba na gusto mag-comment din, mag-react tungkol nga dito sa ating medical allowance, free po kayo mag-comment dito sa ating comment section. At pag pinost naman po natin yan ay syempre tatakpan natin ang inyong profile picture at ang inyong pangalan for privacy purposes po. So para hindi rin kayo makilala mga maestro. Alright. Ayan. So kung susumahin po natin ang mga naging reaction po ng mga maestro po natin yan, isa lamang po ang sinisigaw. What if subukan maging cash po na ang ating medical allowance, especially po kung ang isang agency or isang lugar ay nahihirapan po maghanap ng isang HMO provider na magbibigay po ng health services sa ating mga kamaestro natin dyan sa buong Pilipinas. Alright, so sana po sana ay marinig ito ng kinaukulan especially sa mga nasa taas. Baka ma-reconsider po nila, although siyempre sa atin nga sa DepEd ay talagang mayroon na po yung implementing rules and regulation na tayo nga po ay karamihan or mostly majority po ng mga teachers ay talagang HMO type kasi kung magka-cash ka naman kailangan pasok ka doon sa criteria po na ibinigay po ng DepEd mga kamaestro. So talagang mapipilitan ka na piliin mo yung HMO type. So hopefully po ay mabigyan na po ng action ito. Hindi naman po sa DepEd kundi sa iba't ibang mga agencies po natin para naman po mapakinabangan na po yan ng ating mga kamaestro natin yan sa buong Pilipinas. Lalo pa po ngayon, So, halos lagpas na po tayo sa kalagitnaan ng taon.
Actually, papasok na tayo ng bare months, pero until now ay marami pa rin talaga ang walang medical allowance. Kung meron ka pang ibang mga reaction or comment patungkol dito sa ating medical allowance, free po kayo mag-comment dyan sa comment section po natin. Comment lang po kayo dyan. Huwag po kayong mahihiya. Alright, so dito na tapusin ang ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!